Mga paghahanda at aktibidad para sa Idil Adha ngayong taon at update sa Hajj 2024 ating alamin kasama si Rafi Usman, ang Executive Assistant 4 ng Office of the Secretary ng National Commission on Muslim Filipinos. Commissioner Lidasan, magandang tanghali po at welcome sa Bagong Pilipinas ngayon. Hello ma'am, good afternoon. Yes sir, una po sa lahat, paano po ba ipinagdiriwang ng mga kapatid nating Muslim ang Feast of Sacrifice o Idil Adha? Alright, assalamualaikum sa lahat ng mga tagapakinig natin po inshallah. Basically, ang Idil Adha or yung Feast of Sacrifice ay isa sa mga dalawang ipinahintulot sa pagdiriwang sa Islam. Alam natin yung isa is during the end of Ramadan. Yung isa naman ay yung Hajj season sa mga araw na ito. Ang Idil Adha or pista na pagdiriwang ng mga kapatid nating Muslim sa buong mundo ng sabay-sabay sa panahon ng Hajj. Ang pistang ito ay tumutugma naman sa ika-10 ng Zulhijjah. Ang Zulhijjah ay yung ika-12 month of the Islamic calendar. Basically, yung mga nasa Makkah, yung mga nasa Saudi Arabia ngayon, nagsisimula ang ritual ng Hajj nila sa ika-8 ng buwan na ito hanggang sa ika-10. Ibig sabihin yung 10, yun yung Idil Adha, yun yung pagdiriwang ng pista. At ipinagpapatuloy nila yung ritual nila hanggang sa ika-12 hanggang 13 ng buwan ng Zulhijjah. Basically din, ang ginagawa natin sa Idil Adha ay yung nag-aalay tayo ng mga hayop para isakripisyo at ipamahagi sa mga nangangailangan tulad ng mga nangangailangan sa kapitbahay at sa mga relatives natin. Usually yung mga ginagawa po natin. Para naman sa mga nasa lugar na nasa Pilipinas ay hindi nakapunta ng Saudi Arabia para mag-Hajj, usually naghahanda na sila sa Idil Adha sa pamamagitan ng pag-aayuno before ng Idil Adha. Yun yung tinatawag nating Yawmul Arafah or Araw ng Arafat. At sa Idil Adha naman, sabay-sabay silang nagdarasal sa komunidad, nakikinig sa sermon ng imam, patungkol sa kahalagan ng Hajj, kahalagaan ng sakripisyo, pag-aalay, at pagtulong sa kapwa. Yun yung mga topics na naririnig nila sa sermon naman. At huli, yung pag-aalay ng sakripisyo at ipinamahagi nila sa kasambahay, kamag-anak, at sa iba pang mga kapatid nating Muslim. Okay, ano-ano po yung mga activities, sir, na inihanda ng National Commission on Muslim Filipinos dito po sa Idil Adha sa taong ito? Ang NCMF, usually nakatugon ng karamihan ng pansin ng NCMF sa Saudi operations po natin before at during Hajj season. Lahat ng opisyal na pangunguna ng Buting Secretary, si Secretary Sabuddin Abdurrahim, inaasikaso po nilang lahat ang pangangailangan ng ating mga pilgrims sa Saudi Arabia ngayon. Batid ng NCMF na maibigay ang wasto at quality na serbisyo ang maibigay sa lahat ng mga pilgrims natin sa Saudi Arabia. Para sa mga kapatid nating Muslim naman sa Pilipinas, nais maipahayag ng NCMF ang tamang impormasyon sa pagdiriwang ng Idil Adha sa pamamagitan ng pag-anunsyo ng petsa at mga ibang reminders related po sa pagdiriwang ng Idil Adha. So Rafi, para po sa kaalaman ng ating mga kababayan, ano po ba yung mga basic practices kapag isinasagawa ninyo ang Feast of Sacrifice? At paano po nalalaman ang pagsisimula at pagtatapos nito? Alright. Unang-una, ang Idil Adha ay pinagdiriwang ng lahat ng Muslim sa buong mundo. Dito, isinasagawa ng mga Muslim ang Hajj, yung pagbisita sa Mecca, sa Saudi Arabia, at isa ito sa mga haligi ng Islam na sikat tuparin ng bawat Muslim sa isang beses sa buhay nila. Ang Idil Adha ay naglalayon na ipagkaisa ang mga Muslim sa Mecca man or sa kanilang lugar sa pamamagitan ng una, pagdarasal ng sabay-sabay, pagdinig sa sermon, pangatlo, pagsakripisyo ng hayop upang ipamahagi sa mga nangangailangan, pagsalo-salo ng mga pamilya sa kanilang lugar. Ang Idil Adha naman ay nagtatagal ng 4 na araw mula sa ika-10 araw ng Zulhijjah po. Ano po yung pinaka-challenge sa mga kapatid nating Muslim tuwing panahon po ng Feast of Sacrifice? Alright, magandang tanong po yan, no? Usually, ang pinaka-challenging part ng mga Muslims ay yung mga nasa Saudi o yung mga nasa Mecca ngayon. Yung mga nasa Mecca at pinagsisikapan na kumpletuhin ang ritual ng Hajj. Ibig sabihin po niyan, pagod yan sila sa mahabang lakaran, sa mahabang siksikan,
antok. Yung iba po ng mga Hajj natin galing Pilipinas, may mga edad na po sila. So may mga challenge din po yan. Yung iba sa atin, may mga kapansanan, nangangailangan ng wheelchair upang makumpleto yung ritual ng Hajj po. Yun yung isa. Pangalawa, yung pagsakripisyo po ng hayop na alay sa mga gutom at nangangailangan doon sa Saudi Arabia, isa sa mga ritual nila na kailangan to pa rin nila doon sa Hajj or during sa Hajj rituals po nila. Pangatlo, medyo isang buwan din po sila mawawala, malayo sa pamilya nila. Oo. Yung huli, may mga instances po tayo na may mga edad na pilgrims po natin galing Pilipinas na maaaring pumanaw sa panahon po ng Hajj. Meron tayong narinig na balita na isa sa mga pilgrims po natin ay pumanaw sa hospital due to cardiac arrest dahil din po sa may edad na po yung pilgrim po natin. Ngunit, hindi naman ibig sabihin masamang balita tuloy yun sa kanila dahil sa isa yung pinaka-holy site ng mga Muslim ang Makkah. So it's an honor for older people to be buried, to be sacrificed in the hands of God doon sa holy site na po yun. Sir, hingi naman po kami ng update sa Hajj sa taong ito at paano nyo naman po isinasagawa ito? Alright. This information are actually report natin, no? The NCMF report natin sa DILG as our overseeing agency. With all the effort ng lahat ng opisyal sa liderato ni Secretary Sabuni Abdurrahim, alhamdulillah, nasa magandang kamay at ating mga pilgrims na umabot sa 5,060 pilgrims po this year. Maayos na nakalipad ang lahat ng pilgrim galing Pilipinas papunta sa Saudi Arabia. May mga iilan tayong magandang balita because isa sa mga update natin is yung advance issuance po ng visa. Usually 2 to 3 weeks before ng first flight ng mga Hajj batch, nakapag-issue na po tayo ng mga visa earlier in relation to previous years po natin. Second, meron po tayong tinatawag na refund sa accommodation differential po natin at saka pinush nung sekretary natin na maibigay yung mga refund na ito na nagkakahalaga ng 7,500 kada pilgrim. So before sila nakaalis ng Saudi, na-refund po natin ito sa kanila. Alhamdulillah. Pangatlo, yung meron po tayong send-off ceremony para sa mga hujjaj po natin. Lahat po ng hujjaj natin ay nakaalalay ang NCMF mula sa hotel nila hanggang sa airport hanggang sa makalis po yung mga hujjaj or yung mga pilgrims po natin. Pang-apat, yung meron po tayong special Hajj lane in courtesy of the Bureau of Immigration po. Meron tayong special lane kung saan dumadaan yung mga Hajj po natin para sa mabilisang pagdaan nila sa airport po. Meron din po tayong memorandum of agreement with travel agency and airlines po para sa smooth operations po ng Hajj this year, inshallah. And then, isa sa pang innovative action ng NCMF ngayon, yung digitalization of Hajj registration. O kahit saan man sila pumunta sa Pilipinas, nakikita nila kung ano yung status ng registration po nila. Pangpito, yung Hajj IDs po natin with QR codes po yan. Ibig sabihin, naiiwasan po yung mga illegal na pumapasok po sa grupo. So, through this centralized QR codes, nakikita po natin yung mga hindi nakaregister na Hajj pilgrims po. Isang magandang balita din po, no, na sa Makkah, iisang hotel na po tayo nakastay. So lahat ng 5,060 pilgrims, nasa iisang hotel na po sila. In terms of NCMF and team, medyo mabilis at saka medyo na magaan yung operations po natin this year dahil sa isa yung accommodation po nila sa Makkah. Alhamdulillah. Alright, sir, may iba pa po ba kayong mga programa na dapat abangan ng mga kapatid nating Muslim sa bansa na nais niyong ibahagi po sa amin? Yes po, magandang tutukan po ng mga kapatid natin, Muslim man or mga hindi Muslim. Yung Halal Awareness Program po ng NCMF, patuloy at saka hanggang ngayon pinapatupad pa rin po natin. Ang Halal Industry Development Program is continue pa rin po, no? Patuloy pa po yung mga programs natin. Kasama din doon yung mga pagtulong sa mga Muslim cooperatives, no?
sa iba't ibang lugar ng bansa. Tapos i-upgrade po natin yung Hajj Awareness Program for 2025. So ngayon pa lang may mga paghahanda ng ginagawa yung NCMF po for Hajj 2025 inshallah. And the Secretary is making sure about the efficient services ng NCMF para sa publiko po inshallah. Bilang panghuli, sir, mensahe niyo na lang po sa ating mga kapatid na Muslim na nakatutok sa atin ngayon. Una sa lahat, yung tagapakinig at takasubaybay ng programa, maraming salamat po sa inyo. Tutukan po natin ang mga kaganapan ng mga Muslim natin, kapatid, kaibigan, bilang suporta sa bansa at sa pagkakaisa po ng komunidad po natin, alhamdulillah. Maganda pong tutukan at magandang yung mga impormasyon po na gusto nating makalap from NCMF, huwag po kayong gatubilin na i-contact, mag-contact po sa authority po ng NCMF. Maraming salamat po, ma'am. Peter Sharto. Okay, maraming salamat po sa inyong oras, Mr. Rafi Usman, Executive Assistant 4 ng Office of the Secretary ng National Commission on Muslim Filipinos.